Gawin mo nga ito sa paan ng manok nyo at mapapasabi ka talaga ng Sarap. meron nga pala ako ditong kalahating kilong paan ng manok. Huhugasan ko nga ito isa-isa para makasigurong malinis ang ating mga paan ng manok. 2 beses ko nga palang hinugasan yan para mawala yung dilas niya. Inanda ko na nga rin pala ang kaldero ko dito na gagamitin ko para pakuluan ang paan ng manok. Siyempre kailangan natin pakuluan para lumambot ang ating mga paan ng manok. Mas masarap siya kasi kainit pag balambot na. Nilagyan ko nga rin pala yan ng konting pampalasa, asin at saka paminta lang, okay na yan. Habang pinapakuluan ko nga ang ating mga paan ng manok, ay naghiwa naman ako dito ng bawang, sibuyas at saka sili. Ayan ay kikisa natin mamaya para sa sauce. Dapat nga meron pa yung luya, kaso hindi ko talaga bet yung lasa ng luya. Kanya-kanyang taste lang yan, diba? Pagkatapos ko nga maghiwa, chinek ko na ang pinapakuluan nating paan ng manok. Chinek ko nga yan kung okay na ba yung lambot niya at okay na ba sa panlasa ko. At nang pasok na sa quality ko, ang lambot niya ay inisa-isa ko na yung tanggalin para naman palamigin. Meron nga pala ako ditong maliit na planggana, nilagyan ko ng yelo. Tapos, lalagay ko dyan yung pinakuluan natin na paan ng manok para mabilis naman siyang lumamig. Mas maganda daw yan pag pina-fry kapag nilalagyan mo muna sa tubig na may yelo. I-try nyo din para maganda talaga siya i-fried pag ganyan. Sinigurado ko nga lang na nakalubog ang ating mga chicken feet tapos isasantabi ko nga lang muna. Sa kabilang banda nga ay kumuha nga ako ng paglalagyan ng mixture natin. Para sa pag-fried ng ating mga chicken feet, nilagyan ko nga lang yan ng harina, nagpabili lang ako 10 piso sa labas. Tapos nilagyan ko lang rin ng cornstarch, yung tika 10 piso lang rin. Tapos paminta, and then nilagyan ko rin yan ng garlic powder. Mabango yan. Masarap yan pang prito talaga. Tapos sinalo-halo ko lang yan hanggang sa mag-combine yung mga pampalasa natin. Mas magandang halo, mas malasa yung ipa-fried mo pantay. At inisa-isa ko na ngang nilagyan ng breading ang ating mga chicken feet dahil okay na siya sa pagpapalamig natin. Ayun na, inisa-isa ko na yan bago natin i-fry. Nang malagyan ko na nga ng mga mixture natin ang ating mga chicken feet, pinride ko na nga lang yan. Kaso maikli lang yung video ko sa pag-fried kasi akala ko naka-play. Hindi pa talaga siya naka-play. Ewan ko siya nga paminsan-minsan ala lutsi. Tulad lang rin ng pagpiprito ng mga manok, gagawin natin golden brown yan. Bago mo hanguin. Siyempre mas masarap pag crispy, diba? Masarap painin kahit may sauce. At nang matapos ko na nga ang i-fried ang ating mga chicken feet, gagawa naman tayo ng slen. Nilagyan ko nga lang yan ng butter tapos ng konting mantika, pampalasa. Tapos nagisa lang ako ng bawang sibuyas. Ayun, tapos lalagyan natin yan ng oyster sauce. Siyempre, ang branded mas masarap. Then, lalagyan din natin yan na ketchup. Ketchup na, normal na ketchup lang, kahit anong brand okay na yan. Tapos halo-halo sa mag-well combine na yung mga pampalasa natin. Then nilagyan ko rin yan ng asukal. Yung tamang-tama lang sa kung ano masarap sa panlasa niyo na tamis, asim, ganon. Depende pa rin sa panlasa niyo. Then nilagyan ko na nga rin yan na magic sarap at saka ng sili, syempre para may sipa, diba? Spicy lover tayo eh. Ayan o, diba ang ganda ng consistency na na. Nilagyan ko nga rin siya ng siling green kasi masarap yung aroma niyan. Ang bango ng aroma tapos masarap pampalasa. Tapos pag okay na siya, ihalo mo na ang ating na fried na chicken feet. Pwede mo na ihain yan sa pamilya mo, o diba? Ayan o, ang ganda ng pagkakakit na dikit talaga yung pampalasa natin. Sobrang sarap pangamita at taob talaga ang pag ito ang ulam nyo. Kaya itry nyo na. O diba? Pwede rin itong pang-business, diba? At kung nakaabot ka nga dito sa video ko na hanggang dulo, paki-comment nga kung taga saan ka para ma-shoutout din na. Mag-like at share na rin sa aking mga posts para sa susunod na recipe. Thank you!